nanalo tayo ng Best Species at saka Reserve Champion, yung Grammatophyllum multiflorum natin. Tsaka pinagkaguluhan talaga yon. Best species siya, pero nanalo siya ng Reserve Champion all over the world. Tapos nanalo pa kami sa Best Design. Tinalo namin ng all over the, yun, tinalo namin Singapore, Bali, Indonesia, Taiwan, dami nila, di ba? You are satisfied, no, na nagbunga yung pagsisikap mo na mapaganda yung halaman at maganda yung alaga mo, ganun. At saka, siyempre atin ito, ganun. Proud. Yes, proud ako masyado. May mga endemic species na kayong nilaban na nanalo? Yes, marami na, oo. Ito'y endemic sa Philippines. Ang tawag dito ay Dendrobium uniflorum. Ngayon ito, parang nagpa-flower siya na single lang yung niya. Kaya lang, pag panahon niya, punong-puno ng bulaklak yan. So, it is a very impressive specimen. It's very impressive plants kung sinama sa competition. So, ang una kong best in show, by the way, that won me an award was Dendrobium uniflorum. At that time, it had 385 flowers. Ito ang tinatawag nating sanggumay locally. Pero ang scientific name nito ay Dendrobium anosmum. Napakabango, tsaka napakadami niyang bulaklak, tsaka iba-iba yung kulay niya. Pinoy talaga ito, Pinoy. Kakaiba yung species natin kakaiba talaga. Kasi sa dami ng mga species natin, kung pumupunta kami sa ibang bansa, yun yung dala namin, no? Yun yung mga dinidisplay natin. At saka nakikita ng mga iba na meron palang orchid na ganito. Kasi sa dami ng mga species natin, hindi pa rin nila nalalaman na ito palang species na to exist only in the Philippines. This is Erides laurensiae hybrid. It is found in Davao. It is found in the south. Tapos nilagyan nila ng ng ibang hybrid, yung mga taga-Thailand, no? So the Thai hybridizer used this one, our species, to create this beautiful hybrid. Nanalo siya. Nangihinayang kami dahil nauunahan kami ng ibang bansa. Kasi nga, unang-una, napakamahal kasi yung mga chemical at saka yung laboratory to put up a laboratory. Kasi sila, meron silang laboratory na supported by the government. Ito yung Vanda sanderiana, famous Vanda ng Pilipinas. Siya yung Queen Vanda sa kanyang lahi. Commonly called as waling-waling. Madidiscover mo lang ito at makita mo lang ito sa Mindanao. Isa siya sa mataas yung demand kasi siya yung ginagamit mostly ng mga breeders ng Vanda. Kung titingnan nyo, ang ganda-ganda niya, no? Kung titingnan nyo rin itong hawak ko, ito ay anak niya. Ito galing ito sa Thailand. Okay? Ito yung galing sa nature. Sa Davao? Sa Davao. Ano pong ginawa ng Thailand dyan? Kumuha sila ng pollen from other Vanda, nilagay nila sa sanderiana. So lumabas ibang kulay para makapag-create ng bagong orchid, makapag-create ng bagong hybrid. Kasi ginagawa nila yon to address yung demand. So kumikita po ang Thailand sa ating waling-waling? Yes. Kumikita ang Thailand, ang ibang bansa, gamit ang stud plants na galing sa Pilipinas. It's particularly itong sanderiana. Worldwide, ginagamit ang sanderiana. Kaya mataas ang demand nito. The Thai people come to study from us and get some variety from us, go back to Thailand. And then, they just breed it. After they breed it, iba na yung bulaklak So, after yung iba na yung bulaklak, they ship it to Philippines, benta sa atin. And they take to cross with another variety in Thailand. Labas na iba. So from that waling, malami na, 1,000 na po yan.
Malaki ang industriya ng orchid sa Pilipinas and yet walang nagpuproduce ng sarili nating hybrid. Na ang Taiwan produces $44 million every year for orchid alone for a particular variety which is yung butterfly orchid or commonly called Phalaenopsis. What's sad about that is yung mga parent plant nun galing sa wild natin. Ang orchids ay highly regulated ang trade dahil ito ay napapabilang lang sa mga tinatawag nating CITES listed species. Ang Pilipinas kasi ay membro ng Convention on the International Trade of Endangered Species na kung saan ang international na trade ng mga orchids ay nire-regulate. Hindi natin ipinagbabawal totally yung collection ng orchid. Pinapayagan natin ito para sa mga research purposes. Marami ang taong yumayaman dahil sa illegal trading of orchids and wildlife. Na yun ay tinatry na sugpuin ng World Wildlife Fund, ng CITES, the Convention for International Trade of Species, na kailangan sinusuportahan natin. We should remember that even if we are a signatory, we should also take responsibility in the production of these species. Kaya hindi pwede kasi mahirap yung puro restrictions lang. Because ang restrictions without any solution is a useless conservation move, di ba? Ito ay mga bagong hybrids ng Vanda na gawa na natin sa Pilipinas. 2 to 3 years baka lumabas na siya sa market. Ginagawa namin ito to address the problem ng supplies ng Pilipinas. Kasi ang demand ng orchids sa Pilipinas ay tumataas pero walang gumagawa. So anong nangyari? Lahat imported galing from Thailand, galing from Taiwan, galing from other countries. So initiative namin ito with our teachers, with our mentors to come up with new hybrids na possibly na pwede rin i-export sa ibang bansa.